empathy. They are tools not only for efficiency, but for building trust and strengthening the bond between government and the community. As we move forward, our goal is to continue refining these services, ensuring that every resident here in the city of Ilagan, regardless of circumstance, can access the civil registry services they deserve quickly, safely, and with dignity. In essence, these initiatives are more than processes. They are lifelines of opportunity, recognition, and justice, delivered straight into the hands of the people we serve. Naging napakabuti po ng 2025 sa aming tanggapan, sa akin po mismo. Pinapangako ko po na ang tiwala at suporta na ibinigay ninyo sa amin, sa akin, Mayor Jay, Ma'am Woods, Sir Jave, sa mahal kong members of the City Council, ay aking pahahalagahan at gagawin ko po kung ano ang makakabuti para sa aming tanggapan at higit sa lahat, sa bawat Ilagenyong nangangailangan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. A dedicated public servant and a visionary leader who has consistently demonstrated unwavering commitment to the progress and welfare of our city through strategic initiative and collaborative governance. He has championed sustainable development, improved public services, and fostered a spirit of unity among our diverse community. Kasama po natin ngayon ang ating butihing mayor, kagalang-galang Dr. Jose Marie L. Diaz. Please be seated. Thank you, Twinkle Star, for that very kind and flattering introduction. Ay, walang star, Twinkle lang pala. Well, Enso, tuwang-tuwa na naman ang mga tiga CIMC. Release na po yung 13 million na PhilHealth share niyo po. Before the furtherance, may I acknowledge with all sincerity our guest of honor for this morning's activity. O guest speaker na lang kung ayaw ang guest of honor. A very brilliant regional director whose intellectual smartness in the field of tourism have remained unblemished. I'm referring to Regional Director Troy Miano. Palakpakan po natin. Siyempre, may honorable yan kasi dating councilor yan. And mind you, we can consider him as one of the pride of the city of Ilagan because yung roots po niya, if we trace the family tree, verdadero na Ilagenyo. Mga Kaswe family, mga Angangan family, mga Likigan family, ang kanyang mga pakapamilya po rito sa siyudad ng Ilagan. Palakpakan po natin muli ang ating. And my opportune time to extend my gratitude for all the support you have bestowed in the city of Ilagan. Especially kung maalala natin, Chris, asan si Chris? Yung pagbuo natin, the resolution may passed by the members of the Honorable Council to have, and of course, the Department of Tourism of the city of Ilagan, for us to have our own stand-alone tourism circuit. This is because of the support of Regional Director Mayana. Palakpakan po natin. Siya rin po ang buod kung bakit nakamit natin, why we were able to, kung bakit naabot natin, kung how we were able to catapult the city of Ilagan when it comes to the tourism industry or tourism avenue. Palakpakan natin muli ang ating video. Members of the Honorable Council headed by the Honorable Vice Mayor J. Ibson Diaz, Honorable Rory Tugade, Honorable Joji Pagcao Borromeo, our number 1 Councilor Villanueva, Honorable Kit Belio, Honorable Mata, Honorable Gaylor Malunay, Honorable ABC President Sherevilla, Honorable Manarigod, Honorable Tabangkura, former Mayor Moods Diaz, Honorable Gawiran, Honorable Dr. Bringas, and Honorable Albano. Men in uniform, mga heads po natin, narito sila ngayon. Department heads, patpat kay kendungdungwek nga barangay captains, kati mabuno ito yung tarepnong, other illustrious dignitaries, friends, ladies and gentlemen, magandang sumusulong na umaga. By the way, I committed a bit blunder in my life. May I also acknowledge yung ating host department ngayon. Palakpakan po natin ang ating, nakita niyo naman yung pagkanta ni Vincent at saka ni Joanna kanina. And of course, I would just want to laud and congratulate our department head. Walang iba kundi si Attorney Miranda. Palakpakan natin si Syra.
You know, Syra is an epitome of brain and beauty. Napakaganda na, napakatalino pa. And then, narinig naman po natin ang kanyang report kanina. Truly, in our vision for the livable city by 2030, we have to navigate together in reaching that vision. And because of this, one of the pillars of the livable city is the innovation, wherein the Department of Civil Register is really very abreast of the modern trends. Kaya na-upgrade, and it is at this point in time that I would just want to also congratulate Syra, Attorney Syra, that she didn't fail really this humble representation, especially her predecessor na walang iba kundi si Attorney Danver Arsaga sa pagrekomenda po sa kanya ng siyang papalit talaga sa Civil Register, dahil pinull out po natin si Danver dahil napakatalino itong batang ito. Kahit saang avenue mo dalhin, talagang well-rounded ito, na kinuha natin siya ready po sa Local Economic Investment Promotion Office natin. And nakita nyo naman ang resulta. Ang dami natin mga investors, ang daming mga partnerships na dumarating na babanggitin ko rin po kanina. Nakita nyo rin, meron tayong bagong talent ngayon. Walang iba kundi si Vincent Vicky Bells Fernandez. Asan na? Palakpakan po natin. Nakita nyo naman po kung paano siya rumampa kanina. Ganon din siyempre si Joanna Hamorol, na yung kanilang mga awitin kanina, lalong-lalo na nung dinedicate niya. So yung mga kanta nyo kanina, puro love songs, no? So lalong-lalo na nung dinedicate ninyo yung para sa mga couples. O, moods, narinig mo yan, ha? Muli, magandang sumusulong na umaga sa ating lahat. At mauna na po ko akong bumati sa inyo ng Happy Valentine's Day. Alam ko madami din sa inyo ang excited sa buwan na ito. Sino ba dyan ang single pa? Alam nyo, kaya ko tinatanong, kasi itong si Paulo ng Peso, sabi niya, Sir, maraming mga ngayon opportunities ngayong Valentine's. So kung sino yung mga single dyan, pag chaperon po, sabi niya, 500 daw. Pag taga-picture naman daw, 1,000. So yung gustong mag-sideline, grab nyo na po ang chance, sabi ni Paulo. Yun namang may mga asawa o mga magjowa, iset nyo po ang inyong mga priorities. Kapresyo po ng isang bouquet ng bulaklak ang isang sakong bigas ngayon. Kaya hinay-hinay din po sa chocolates para hindi po kayo magkaroon na naman o madagdagan ang pasyente natin ng diabetes. At siyempre, ang consequence yan, pag nag-diabetes ka, madadagdagan ang pasyente ni Doktora Berby ng ating dialysis. Ano, Doktora? Pero siyempre, siguraduhin po muna natin na natapos na natin ang ating mga responsibilidad bago mag-set ng mga date. Pwede po ba yun? Kaya I'm calling the attention of the Finance Council na kung pwede, tapusin na po natin mabilis ang ating mga report, na inaayos ang lahat ng mga financial requirements natin at may submit na po sa Commission on Audit at malapit na pong mag-deadline. Again, we will push the busy mode button for us to start moving and working. Speaking of which, we will now start the bidding process for the projects outlined in our 20% Economic Development Fund for the fiscal year. Yung para sa first 2 months ito o first quarter. Kabilang na po dito ang phase 3 of the construction of the city college na 50 million. Initial na naman po ito na 50 million na naman para matapos na po natin at ihahabol po natin ito para sa pag-o-open po ng August po. And then bidding of 2-story school building in Ilagan West Central School, Santa Isabel Sur Elementary School, Isabela School of Arts and Trades Annex sa Kabandungan po, construction of covered court sa Batong Labang Elementary School, San Juan Elementary School, and Alangigan First Elementary School. Construction of a health center sa Santa Catalina, Kapitan. Ituloy tayo construction tayo in like manner sa San Andres, construction of 2-story multipurpose building na magsisilbing health center at daycare center na panibago ng Barangay Fuyo. Ganun din, multipurpose center para kasi medyo nababaha dyan sa i-double story na natin sa Sipay. At Kabisera, 22 po. Pwedeng pakidagdagan na lang sa 8 of barangay. Kasi medyo 5 million lang na ibigay natin sa kanila. Gawin natin 10 million. Kasi nababaha rin po sila doon. Construction of covered court at Alibago. Ganun din sa Sitio Bading. Construction of bleachers sa Kabisera, 25. Construction of Namnama Park.
Kasi itong area na yan, yan na ang ating i-declare na agro-tourism or agro-industrial area. So may park po tayo dyan na itatayo so as to meet also yung requirement natin as embodied in the comprehensive land use plan na kailangan meron tayong certain naka-appropriate pala na para sa park. So dadagdagan po natin. Construction of facade wall sa San Antonio. Kasi lumalampas na po yung mga patay, Gaylor, yung mga patay dyan sa San Antonio, pumupunta sa daan. And gagawin natin parang wall na ginawa natin dito sa cemetery rito. Oh. Sa public cemetery po yon. And siyempre magkakaroon tayo ng mga asphalt overlay sa mga kalsada po natin dito sa syudad. In like manner, tuloy-tuloy rin po yung sa palengke sa Marana, palengke sa San Antonio, at saka dito po yung hotel natin, tuloy-tuloy po ang pipilitin po natin tatapusin yung second phase po ng mga ito and on completion ng second phase din ng palengke ng San Antonio sa Kanamnama kung pwede hanggang Marso po. Para na sa ganun yung pag-project natin ng ating projected income marirealize natin. Ito para lang sa first quarter pa lang ito sa 20% EDF or Economic Development Fund po natin. At madami pa pong mga projects by administration and through grants that we will secure for the city of Ilagan. Nakahingi rin po tayo through the resolution of the members of the Honorable Council ng worth 50 million na about na i-download po ng Department of Tourism na magkakaroon tayo ng hostel dyan sa sanctuary po natin. Marami pa tayong mga projects. As usual, I am expecting only the best from our CPDO department, si Engineer Santa, andyan siya. Ang ating mga engineering department, architects department, and to carry out all these projects before the year ends. Marami na naman tayo. Sabi ko nga sa inyo, ang development rito sa siyudad ng Ilagan, every year, padagdag ng padagdag. Kayo na po ang makakapagsabi. But before we drift into the complexities of our work and obligations, it is with immense pride that we announce our recognition as the ASEAN Clean Tourist City for the third time, which makes us a Hall of Famer in this category. So 3 beses na po ito. Asa na yung natin, award natin na 3? Bali 3 na po ito. Kayo na rin na makakapagsabi. When I was on my way here a while ago, before I alighted from my car, sabi ko nga, sa pagpunta ko pa lang rito, nakikita ko, tinanong sa akin ng mayor ng Iloilo, kasi awardee rin po sila, katabi ko po siya. Tinanong niya sa akin, ang hirap no, sabi niya, na i-maintain. Kayo pa, paano ang ginagawa niyo? Sabi niya, tinanong sa amin. Sa amin, through collaboration, we complement with each other to come up really with synergism. At tayo nga po, lahat-lahat yun. Kaya kung pagpunta ko kanina, pagpasok ko dito, nakita ko, marami yung nagwawalis. Yung National Tobacco Administration ngayon, nakikita ko talagang naglilinis na sila. Ngayon, makikita mo talagang yung express yung Ilagan. Napakalinis. At kayo na rin ang makakapagsabi. Ito po yung awards natin. So 3 na po ang ganito natin, Hall of Famer na po tayo. Well, the awarding ceremony was attended by almost 11 tourism ministers of Southeast Asian countries. So it is really a proud moment, once again, for the city of Ilagan to be showcased in the international stage. Our DOT Regional Director joined us in receiving this award, Regional Director Troy. Muli, thank you sa support po, Regional Director Troy. For this achievement, I would also want to commend our tourism officer, Chris. Of course, si Jun Cabalonga ng Ilaganda. Palakpakan natin si Jun. Yung sikretong nagtatrabaho yan, hindi natin nare-recognize, pero siya ang sa isa sa mga dahilan na nakita nating andyan lagi sa kalsada upang i-maintain ang kalinisan ng buong lungsod. Of course, si Billy Perez, ayun ni Billy, for maintaining ang ating sanitary landfill and our tourism sites. Ganun din siyempre yung mga environmental. Kasi ang kasi cleanest, hindi lang porque malinis lang na nakikita yung kapaligiran. Maraming pillars po yan. Halimbawa yung hospital rin po natin, napakalinis. Isa yun sa mga kanilang inassess. So palakpakan natin si Dr. Herbie. Lahat ng avenues, hindi lang yung kalinisan, kundi ganun din sa lahat ng mga iba't ibang mga avenues po ng services po natin. At sa lahat ng mga organisasyon na nakibahagi sa ating mga grand sustainable calls, kayo mga department heads, different departments. Halimbawa, yung Ilagan Sanctuary natin, kung how we were able to maintain and sustain ang Ilagan Sanctuary in our adaptation for the 200 hectares of the 800 National Park po natin. Dahil inadapt po natin, bawat isang departamento nag-adapt po.
Ganon ang aking explanation sa Iloilo Mayor po nung tinanong po niya kung paano natin ginawa. Ang karangalan po ito ay para sa bawat Ilagueño na nakiisa sa pagpapanatili ng kalinisan at kayusan ng ating syudad. Lalo na ang ating mga tourism sites po. This recognition proves that Ilagan is not only at par with other cities in Southeast Asian region, but takes a leading position above the rest in the country. Rest assured po that we will strive to keep our city among the cleanest and most sustainable tourism sites or city in Southeast Asia. Pipilitin po natin i-sustain itong nakamit natin na tagumpay po. By the way, bago ako magtatapos, darating din po ang United Nations Development Program or UNDP in partnership between the European Union and the Philippines to help us in developing the circular economy na isang international development trend po ngayon. Kung maalala nyo, tanging City of Ilagan lang po sa Region 2 ang irekomenda ng DILG na isali sa programang ito. Kaya thank you po sa DILG through our Provincial Director Engineer Corazon Toribio and the RD and Regional Director Agnes De Leon. Actually, kung maalala nyo, yung circular economy na pinag-uusapan ngayon na siyang trend po ngayon, dati na nating binanggit yan nung last year when I defended our status as the most business-friendly city in the whole country. Ginamit ko yung circular economy kasi nag-start tayo sa vertical integration noon. Kung maalala nyo, nag-start tayo sa forward and then tinuloy natin sa forward integration dahil lumalaki yung cycle na ginagawa natin. So binanggit ko ang circular economy noon. Ngayon yan na po ang trend ngayon, circular economy na po. And we are really hopeful that ang UNDP can help us integrate this system more into our city. Last week po ay binisita rin po tayo nung Thursday ng Department of Agriculture, yung PhilMec po, na nagsagawa ng inspection sa probable site para sa proposed rice processing complex po to be established here in the city of Ilagan. Kung meron na tayong Icorn Complex, magkakaroon din po tayo ng tinatawag na rice complex rin po. Alam niyo kung bakit? Dahil we dedicate 30,000 of our hectarage of land sa corn. Pagdating naman sa rice, isa rin tayo sa isa sa mga pinakamalaking nagde-dedicate rin ng hectarage rin. Nasa more or less mga 9,000 hectares po ang dinededicate natin para sa rice po natin. Ito ang resulta po ng aming pagkikipag-usap rin sa mga opisyal ng PhilMec sa Central Luzon State University. Mga nung Bambanti, tumakas kami ni Ricky, pumunta kami ng CLSU dahil sa rekomendasyon ng ating mahal na gobernador. Kaya palakpakan natin si Governor Albano. Kasi nung nagkaroon kami ng meeting ng League of Mayors, sinabi niya sa akin, Jay, sabi niya, punta ka sa PhilMec dahil meron silang ibibigay na rice complex rin, yung processing center na ibibigay na isa sa mga programa nila. So pinapunta po niya ako doon and then yun nga po. At mukhang nag-effectuate rin yung resolution na naman ng members ng council. Laging kasama ko, kasangga ko ang council dyan eh. Kung may resolution, agad naming ina-actionan kaagad para nang sa ganun magkaroon ng effect rin po kaagad. Upang matulungan naman natin ang ating mga rice farmers, hindi lang po ang mga corn workers natin. When we look forward to more engagements with agencies of the government, private businesses, and local and foreign investors to continue enhance our economic standing kasi pinipilit nating makuha ang title na hindi lang corn capital, kundi pipilitin natin dahil sa ating circular economy, yung tinatawag natin na agro-industrial center of Region 2. Kaya in consonance with this, yung sinabi ko nga na project natin na maglalagay tayo ng park dyan para ide-depict natin dyan sa bandang Namnama, sa Lindingan, Gayong-Gayong Sur, Norte, na siyang magiging ang papunta ng Fugu, na siyang magiging agro-industrial center po. So, akmang-akma na magiging agro-industrial tourism din po. Bakit sinasabi ko lahat ito? Kasi nakita niyo naman, ang daming ibang mga ambassadors na nagpupunta dyan para mag-benchmarking. Pumunta na dyan sa area na yan ang ambassador ng Taiwan. Iba't ibang regional executive directors ng Department of Agriculture sa buong Pilipinas. Pumunta po sila, mga USEC. So talagang nagbe-benchmarking po sila. So as we celebrate the victories that we achieve, let us continue to uphold the standards of our service excellence that have brought us to the recognitions we receive and ensure that Ilagan remains a shining example of cleanliness and hospitality for tourists and residents alike and a center for flourishing economy in the region.
Thank you, and let us all continue to work towards making our city even better. To God be all the glory. Maraming salamat po sa inyong lahat. I was teary-eyed while I was taking a video of the Honorable Jose Marie Lagui Diaz when he was walking on the grand stage of the Association of Southeast Asian Nation Tourism Forum in Cebu City, wherein the 11 ministers of this great region were witness when he was holding for the third time the award bestowed to this great city. This recognition is not a simple or regular recognition. This is a recognition by the international community. Hindi siya biro, no? So when I had the chance to have a picture with the Honorable Dr. J. Diaz outside the hall, I volunteered to attend these flag rites to make sure that all of you, for you to know the great sacrifices of your city, your officials in attaining this for the third time. Napakahirap po yun. The mayor stole my thunder a while ago when he mentioned that the mayor from the Iloilo was asking on how to maintain this. Ako din po, no? Sobrang nervyos namin dahil kada taon kailangan siya i-maintain para masabi nating magaling tayo. Yung one time, minsan sasabihin nila, tsamba. O minsan sabihin nila, nataon lang, di ba? Yung second time, malakas ang swerte. Na back to back eh. Pero yung third time, this is a great feat, no? Hindi ito biro. And you are now included in the halls of great stakeholders, not only of the country, but of the whole ASEAN regions. FYI, dun sa mga hindi alam kung sino ang mga miyembro nito, ito po ay ang Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Timor-Leste, Singapore, Malaysia, Brunei, Darussalam. Yan ang mga bansa na bubuo nito. Imagine at par tayo sa kanila, ang Pilipinas. At yung Pilipinas na ating nire-represent, ilagan pa ang nandun sa at par of excellence na yan. Kaya hindi po yun biro. Mayor, maraming salamat dahil lagi kong sinasabi sa lahat ng aking talumpati sa buong lambak ng Cagayan na ang susi ng tagumpay ng turismo ay walang iba kung hindi ang local chief executive. Siya ang direktor, siya ang mag-aatas sa ating mga department heads, siya ang gagabay sa sangguniang panglungsod sa pamumuno ni Vice Mayor J. Diaz. Dahil sa collective effort po na yan, nabanggit ni Mayor kanina ang term na synergism. This is very important because kung walang synergism at good collaboration, hindi po natin mararating ang narating ng lungsod ng Ilagan.